ang pagbabalik ni former world champion Ding Liren ng China. Marami pong natuwa mga kamatyas nung nakita siyang sumulpot, no, papasok sa venue ng katatapos lang na FIDE World Team Rapid and Blitz. Ayan, no, pinagkakaguluhan siya mga kamatyas. Oh. Karamihan dyan sa nagpapapirma mga Pinoy nating players na naglaro sa amateur. Siyempre, sino ba namang hindi matutuwa at magugulat? Ang mga mamaw, halos lahat nandun mga kamatyas. Si Ding naglalakad, papasok. Nakita ng mga Pinoy players natin, uy, si Ding Liren, oh. Sinugod. At ayan ako mga kamatya, susugod din sana ako para magpa-picture nga lang. Sa isip ko, hindi yun ang tamang moment. Kasi halos maipit na siya dun sa bakod. Gawawa naman si Ding. Kasi itong si Ding, para sa inyong kaalaman mga kamatyas, matapos ng World Championship match, natalo siya kay Gukes, di ba? Medyo parang nagka-psychological sickness daw eh. Nagpagaling daw ito, nag-under daw ng therapy. Yun ang aking basa sa mga na-research ko at sa aking mga naririnig. Naririnig natin na si Ding ay nagpagaling at marami pong natuwa sa pagbabalik ni Ding. At hindi naman siya nagsisi. Bakit po? Champion lang naman ang Dragon Chilling, both Rapid and Blitz. Ngayon, ang i-analyze natin ay ang kanyang crucial championship game sa pagitan ng Dragon Chilling at Endgame AI sa pangunguna ni Hansmoke Niemann ang ipinangtapat sa kanya sa championship. Pero bago natin i-analyze yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club application, it's Black to Play. Ano kaya ang pinakamagandang gagawin dito para maipanalo ng Black? Okay po, pag-isipan nyo mabuti at pag nakita nyo ang solution, pakilapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas ang inyong mga kasagutan. Suportan nyo na po sa video na ito. Maraming salamat. Okay, Black dito si Ding sa crucial game na ito. Tinirahan ni Niemann ng E4. E5 si Ding. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Palagi na nating nakikita to, pero this time, hindi yung common or famous Bishop C5 Gyoko piano. Ang ginamit po ni Ding simple lang. Italian game lang or Italian defense. Nag-Knight C3, castling, A3. Bakit nag-A3 si Niemann? Pagka inatake po kasi ang bishop na yan, para mapangalagaan, dapat may secure place na tatakbuhan. Kaya itong A3, yan talaga ang pinaka-purpose niyan, yung tatakbuhan ng bishop. Nag-D6, Bishop E3 develop, pero mukhang ayaw ng patakbuhin ni Ding. Hinamon niya ng exchange ng light square bishop, tinakpan ni Niemann, Knight D5. Ano po dahilan, mga kamatyas? Kasi po kung capture, bukod sa nakapag-provide na ng extra control ang black sa D5, pwede mag-D5 yan later on, magkakaroon ng solid, massive control sa center, yung F-file pa. Magkakaroon ng magandang trabaho o role ang torre sa F-file. For example, Knight H5, Knight F4, mga ganon, Queen E8, Queen G6, magkakaroon ng maraming potential na daan para magkaroon ng attacking plans ang black. Kaya hindi ko mo tinutukan tayo mga kamatyas, kain tayo ng kain. Wag. Tinakpan ni Niemann. Nag-Queen D7 angat lang para mag-meet na rin ang mga tore. At next moves ay makikita na natin saan lalagay ang tore. Nag-Bishop B3 naman si Niemann. Ang purpose po niyan, yung pawn ilalagay sa C4 para mas lalong matibay, solidong-solido ang poste ng knight sa gitna. Patitibayin yan. At nag-bishop D8. Dito po mga kamatyas, kung mapapansin nyo, hindi basta-basta kinakapture ng bishop. No? Kasi kakapturein lang yan. Papangit. So solid dito ang puti pagka kinapture yan. Of course, hindi pwedeng capturein lalo ng knight. Pag capture, double na. So kaya yan, maintain lang yan dyan. Tiis-tiis muna. Umatras muna si Ding. At nag-C4. Ayun na nga. Pinagtibay na nga ni Niemann yung kanyang knight sa gitna. At nag-knight G4 muna. Kasi po dito mga kamatyas, sa isang banda, ang nakikita ko dito magna-knight E7 tapos push C6 para yung knight ay talagang mapaalis. Kaso pag nag-knight E7, imagine may knight takes, bubukas yung king. Ayan, kaya nag-knight G4 muna dito si Ding at nagkaroon siya ng planong i-exchange sa bishop. Tinaslingan lang po ni Niemann. Okay, para maka-develop na kagad siya at kinapture nga po ang bishop. So dito po, syempre, pabor yan sa black, capture kasi nasa black ang bishop pair. Pero sa isang banda, parang nung kanina,
Yung pawn may extra control sa center at yung torre magkakaroon ng magandang role sa F-file. Yan ang compensation. Knight E7, ang plano po magsi-C6 para paalisin ang knight sa D5. Nag-D4 na, binuuna ni Niemann yung kanyang sentro sa pag-asa na baka kung capture ang black, capture, yung pagka-double pawn, mari-repair nga naman, mawawala na yung double pawn kapag tinanggap ang exchange. Nag-knight G6 muna dito si Ding para solid muna ang E5, maintain sa puti pa rin, ang double pawn, may C6 pang paparating, at nag-knight C3, umatras na po. Hindi na inintay ni Niemann na tulakan siya ng C6 para umalis. At sa isang banda po, may D5 ako nakikita dito, no? Kaya nag-knight C3. At yan ang novelty, mga kamatyas, para po sa inyong kaalaman, new move. Dahil ang nakatala pa sa posisyon na to, na nilaro, H3. Ayan, H3. Ano ba yan? Sabihin ko sana A3. Niliko ko lang sa H3. H3. Yan ang old line. Okay. Balik tayo sa knight C3 mga kamatyas at nag-queen E7. Umiwas na. Bakit po? Para pagka nag-D5 may sapat na square na aatrasan. Hindi nga lang medyo pangit yung queen E7 sa isang banda. Yung bishop kasi naiipit. Nag-king H1. Nag-prophylactic move muna. Ano po yung prophylactic? Para safe yung king. At the same time, paggamit ng plano ng kalaban, waiting sa plano ng kalaban at dun ka magbabase kung ano naman ang gagawin mong plano. So yun po yung paggamit ng prophylactic move, yung mga simpleng king H1, parang kumbaga sa ibang laro yan, pass, ikaw na muna uli. Saka dun ka mag-react sa gagawin ng kalaban mo. Ayun no, prophylactic move. Nag C6 dito to protect the D5 square. Queen D3, inangatan lang po para ayun, mag-meet din yung dalawang tore, ipoporma na yung mga tore. Bishop B6. Siyempre, passive po yung bishop. Kailangan bigyan ng trabaho. Rook A D1. Okay, control D file muna. Rook D8, pang-abang-abang lang. At dito mga kamatyas, hindi na nakatiis si Niemann. Sinalubong na niya ng D5. Pero nag-bishop C8 lang. Hindi dapat kainin yun mga kamatyas ha. Pero ang gusto po ng computer mga kamatyas, bishop G4. Ayun, pwede rin naman yun. Nasa choice din naman yung kain. Pero itong bishop C8, ayun, kitang-kita bumaba yung evaluation bar. Kitang-kita, no? Kumapture na sa C6, capture, bishop A4. Pinagre-react talaga ni Niemann na mag-push C5 balimbawa para bumuka yung square D5. Yan po yung plano ni Niemann. Pero wala, di makalusot kay Ding. Minentain lang ni Ding ang pawn C6 para maintain din ang control sa mga potential na lundag ng Yokabab. Nag-B4. Ano purpose ng B4? Space lang. Control sa queen side. Nag-A6 para extra control din sa B5. Nag-Bishop B3. Nag-H6. Ayun po, no? Extra pasingaw. At control na rin sa G5 square. Nakita nyo po mga kamatyas, no? Yung mga laro ng ganitong top level, ano? Pagka walang mga tirang pamwersa, wag po puwersahin. Talagang dapat pumosisyon ka muna. Nag-knight G1. Ayun, imamaneuver ito ni Niemann. Napansin niya na pwedeng imaneuver sa E2, knight G3, knight F5. Ayun, ilang tira nga lang talaga, ilang tempi ang gastos, no? 1, 2, 3, 4. 4 moves bago ma-achieve yung position ng knight na napakalakas sa F5. Pero yan ang tiyaga ng maneuvering. At nag-bishop E6, knight E2, queen A7. Pero bago pa makaporma dito si Niemann, ginulo na ni Ding, no? Inatake yung weak pawn sa E3, dinipensahan yung pawn at nag-knight H4. Tuloy-tuloy ang atake, oh. Nag-rook G3 at dito mga kamatyas talagang bumasag na si Ding. Nag-F5 na, binasag na. Na kung kakapturin ng pawn, knight takes, imagine niyo po, may threat sa tore, may threat din sa pawn E3. Pero dito, knight A4. Tiniret muna ni Niemann, gusto niyang i-eliminate ang bishop na nagpibigay ng pressure sa E3 at dito mga kamatyas, bumalagbag na si Ding. Boom! Bumalagbag. Ayan, hindi po yan ang accurate ha. Pero kung ako titingin, parang nalalakasan na talaga ako sa tira ni Ding dyan. Ang accurate po ay king H7 or king H8. Kumbaga ilag lang po sa diagonal, baka matulakan ng C5 mamaya. King H8 ang pinapatira dito ng computer. Para safe, no? Pero, in F4 dito ni Ding, binasag niya kagad.
Kinain naman yung bishop sa b6 at yan po ang maling blunderacious. Kitang-kita dahil umangat ng pagkataas-taas ang evaluation bar. Dapat daw po ang tira is kain, kain, tapos, talaga? Silipin lang natin, kain, kain, may ganon? Grabe ah. Talaga, pag kinain ito, ano meron? Sabay kain dito, dun pa lang ka-capture. At pag kinapture yan, may C5. Grabacious pala yon mga kamatyas, may ganun pala. Lalim talaga ng chess. Ang hiwaga ng chess. Balik tayo. Matindi. O kaya, ginawa dito, kinain. Ayun, nakapture ng tore doon si Niemann. Tapos kinapture ng pawn para may bawi. Nag-queen e7. Ayun, tumira pa ng matindi. Kinargahan pa ni Ding, oh. Sacrifice yung knight sa h4, oh. Nep. Grabe pala itong queen e7. Brilliant move, mga kamatyas. What a brilliant move by Ding. At kinapture nga yung knight. Kasi parang, ano yung paparating? Kinapture. Nag-king g1. Queen f2 check. Nag-king h1. Bishop g4. Yun nga lang, mga kamatyas. Mukhang, yung mga ganito, ito yung hindi na kinakalculate ng marami. Kumbaga, by intuition, sa pakiramdam pa lang, mga kamatyas, parang meron na mangyayari. Doon na yun papasok sa experience ni Ding. Sa tagal na niya naglalaro. Diyan nakukuha yan eh. Hindi nakukuha yan yung manu-manong calculation. Hindi. Unang-una, konti lang ng oras. Blitz lang to eh. Rook d2. Queen h4 check. King g1. Nag-queen e1 check. King h2. At nag-rook f2. Ayun. Diyan naman po ay na bad move si Ding. Konti na rin kasi oras niya. Nape-pressure na. Pero mas konti oras ni Niemann, ano? So, rook f2, pressure sa knight. Hindi basta-basta pwedeng umalis. Kuha ang rook sa d2. Nakapin sa madaling sabi. Pero, kung usapang accurate po, mga kamatyas, may brilliant shot na na-miss dito si Ding. Etong accurate talaga. Rook f3. Grabe kaganda. Ang ganda ng tira. Rook f3, sacrifice. Hindi pala sa f2. Rook f3 lang. Pagka kinain yan, queen f2 check, matchas. Grabe, ang galing. Oo, may ganun pala, no? Matchas na. Ngayon, kung di naman kakainin, halimbawa mga kamatyas, tumira lang dito, mag-knight g1 lang. Magku-queen g3 check, king h1, rook takes e3. May pitas-pitas pa pala. Pagka nag-queen c2, queen h4 check, obligadong iharang ng knight, rook e1 check, king h2, and then bishop takes. At kapag kinapture, may queen f4 check. Kapag ka gumanon, may queen f1 check. Takbo hanggat may lupa, rook e3 check. Takbo hanggat may lupa, queen takes h3. Matchas. Matchas na rin. Kung dito kasi tatakbo, matchas na rin. Rook takes pawn. Grabe, galing ah. Balik tayo. Haba nung narating. Rook f3, brilliant shot. Nga no. Brilliant shot talaga tong rook f3. Ito kasi idea sacrifice ganon-ganon. Tapos queen h2 matchas no. Brilliant shot talaga kung nakita, no? Kaso ginawa ni Ding rook f2 Nag c5 check. Iwas lang. Nag bishop d1. Sinuportahan ni Niemann ang kanyang pyesa. Yun lang mga kamatyas. Yun lang. Dito kasi, bishop sa knight, rook sa rook. Lumalabas pala 2 minor pieces, no? 2 minor pieces sa isang tore. So, dapat daw pong tira is rook d1. Ibalik na lang. Rook d1 na lang. Yun na lang daw ang practical, Pagka kumain dito, kain, rook takes d6. Yan ang kahit paano may palupa-lupa. Lalaban pa. Sabay rook d2. Ayan, palupa-lupa to mga kamatyas, ano? Pero, hindi kasi ganyan ang nangyari. Nag-bishop d1 si Niemann. At dito po ay ayun. Sige po, pakiguess nyo yung ginawa ni Ding na good move ulit. Napakalakas ng dating. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po ang matinding tira. Bishop f3. Threatening rook takes, mamatyasin na si Niemann. Hindi nga makaalis yung knight kasi hanging Napa knight g3 tuloy. Kinainan lang ng buong buo. Ganyan na lang ang ginawa. Capture, bishop takes.
DC5, BC5, and then Queen takes E3. At dito po, syempre, respetuhan lang sa level ng 2,700 players, ni-resign na po ni Hans Mook ang posisyon niya. At dito po, grabe. Wipe out talaga. Grabe ang pagka-champion ng Dragon Chilling. No? Tindi. Nakuha yung Rapid. Iniisip ng iba, chamba lang yan. WR, babawi yan sa second category na Blitz. Wala. Ang WR, knockout kagad sa Uzbekistan eh. Ang Dragon Chilling, tuloy-tuloy talaga. At para po sa inyong kaalaman, ito po yung kanilang bracket. O, silipin natin yung bracket. Ayan o. Yung Uzbekistan na tumalo, ito yan eh, o, WR. Angat ko lang po mga kamatyas. Yung WR natalo sa Uzbekistan. O, 3-1. Tapos yung Dragon Chilling ang tinalo yung Mr. Birdie. O, tinalo sila. Ang board 1 yan sila Artemiev. O, laglag. Laglag sa sa Dragon Chilling. Tapos Uzbekistan laglag naman sa Dragon Chilling. Ang Endgame AI nagdire-diretso mga kamatyas. Oh, sa final Endgame AI sino ba naglaban dito? Battle for final na to eh. Tapos sila Magnus naglaro sa Battle for 5th place. Tapos parang nilaro-laro na lang ni Magnus. Tapos nung in-interview siya parang sinabi niya, we fight for nothing. Oo, dun siya binatikos eh. Ang lagay ba naman eh, championship lang ang pinaglalabanan. Hindi na yung ibang place, kaya nga sila pinaglalaban para sa iba pang placement na makukuha eh. Pero sabi ni Magnus, we fight for nothing. Sa kanya yun eh, paano sa mga ka-teammate niya? Ang kulit ni Magnus. Kulit eh, no? Ayun, minsan rin eh, reckless din magsalita si Magnus eh. Sa kanya kasi, hindi na laban yung 5th place. Wala sa kanya yun eh. Parang no bearing na eh. Sa ibang mga kasama niya, syempre, naghahabol din yun ha. Iba pa rin yung 5th place. Pero sa 4th place, wala na po. Nasa na yun eh. Nasa semifinals na yun eh. Yung iba, pinaglaban-laban pa mga kamatyas eh. Pero ganun pa man, congratulations sa Dragon Chilling. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamatyas. Sana po natuto kayo dito sa ating pinag-aralan at na-inform. At abangan pa natin yung iba pang mga ilalaro ni Ding Liren sa mga susunod pang mga mabigatang laban. Ang pagbabalik ni Ding Liren, gustong-gusto ko po yung player na yan. Humble, pero grabe ka mamaw maglaro. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.